Okay, so usbon ako mayong buntag kaniyong tanan og happy Sabbath. Murang naka karat-karat akong tutunan mga kaigsunan. So niining tagna usbon ako akong gi-acknowledge ang presensya sa atong mga district pastors ug sa mga elders nga niya karon ug sa tanang mga kaigsunan. Labi na sa atong taga East Visayan Conference nga mga officers. So niining tagna padayon ta no sa atong nga leksyon. As a summary, just in case nga kung wala makaabot pa si Pastor Sammy Salyuman, kining ato nga uluhan sa maong karong simana is the Christian and work, no? Sa ato nga lesson karon, og makita nato dinhi mga kaigsunan, mo kining mga subtopic na about sa work, no, buluhaton sa Greek word kini siya gitawag na siya ergon mga kaigsunan or energy, diha nagikuha ang word nga energy. So what is it? Now, mo na itong kuanan, how to do it. And then sa Christian and work, naghisgot diri nga seeking excellence, work and faith and responsible work. Okay? So to Adam was given the work of caring for the garden, and the Creator knew that Adam could not be happy without employment. Now, the beauty of the garden delighted him, but this was not enough. He must have labor to call into exercise the wonderful organs of the body. Had happiness consisted in doing nothing, man in his state of holy innocence would have been left unemployed. But he who created man know what would be for his happiness, and no sooner had he created him than he gave his appointed work. So walay kalipay ang sa katawo mga kaigsunan ko kung walay buluhaton, no? Kung wala siya mahimo. So, dinhi, what is work? Ato masabtan din nga ang kada usa nato adunay lain-lain nga mga profession, no? Na abogado, doktor, engineer, nurse o unsa pang bulaton, no? Mga pulis, sundalo. Pero higala kong mga kaigsunan, ang original gyud nga design sa Ginoo nga ang tao gitagaan og bulaton mao ang pag-alaga sa mga kapatagan, no, sa mga kabukiran, no, kanang farming, sa mga pag-atiman sa mga hayop ug mga tanom. No, sumao na siya. Pero dinhi ginahatagan tag emphasize mga higala kong igsunan kanang reminder, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God, no, according to Ecclesiastes 3:13. So we usually answer to the question, what do you do, no, by explaining our job is I'm a farmer, no, I'm a baker, I'm a housekeeper, a lawyer. Ang uban maingon nga mag-uumar ako, no, murag ubos ra kayo ang paglantaw sa mga tao kung ikaw mag-uuma ka, but literally or na to originally ang mag-uuma mo ay pinaka most important, no, sa tanan, no. Ang abogado, doktor di man na makapakaon sa tuwa higala kog igsoon, pero ang mag-uma maghatag ka natong pagkaon. Okay? So, as an important task in education is to help the students to find out which is the most suitable profession for them according to their skills. For Christians, work is more than just a job. It's receive God's blessing and an opportunity to be worker of God. Okay? So atong tanaw na ha, mga kaigsunan. So naapay kuan diri. So gikwanta diri nga it's a way to receive God's blessing dai, and an opportunity to be a blessing in this world and to testify of His love. So mao gyud na siya ang atong obligasyon mga kaigsunan ko. Now, how to do our work? So mao nay atong makita dinhi mga kaigsunan, God bless our work. God gives us strength and health to carry out our work. Diligent workers prosper, no? Ang mga teksto mga kaigsunan, lazy people are annoyed by work, no? We should work according to our strength. We should avoid work that may incite us to sin. No? Naay mga buluhaton nga magkasala ta. So likayan nato, and work give us the chance to help those in need. And then work is a moral obligation. So mao na yung mga bersikulo, mga teksto mga kaigsunan. So wala na lang ako basa para dili kay ta madugay. Very limited ang atong nga time. So seeking excellence, kinahanglan nga ang tao aduna gibuluhaton nga ang iyang ginahimo, no, kumayon ang presidente gitawag nag His Excellency,
So pinaka-top, pinaka-the best, pinaka-number one nga personahe, especially sa entire country. So ang seeking excellence, all the skilled artisans among those doing work made the tabernacle. So you can just imagine, ang Ginoo nagpili sa mga katawhan, sa mga skilled persons, no, sa pag-create sa sanctuary. So ang kada usa diya na assign sa iyang specialty, iyang buluhaton, especially sa paghimo sa iglesia o sa sanctuaryo sa Ginoo. The skillful touch of the physician's hand, his power over nerve and muscle, his knowledge of the delicate organism of the body, is the wisdom of divine power to be used in behalf of the suffering. The skill with which the carpenter uses the hammer, the strength with which the blacksmith makes the anvil ring, comes from God. He has entrusted men with talents, and He expects them to look to Him for counsel. Whatever we do in whatever department of the work we are placed, He desires to control our minds that we may do perfect work. So actually, sa ako nang nasulti mga kaigsunan, nga ang purpose sa Ginoo, naghatag ang Ginoo kaalam ngadto sa mga katawhan for His glory. No? So anything nga atong ginahimo nga dili na mapasidunggan ang Ginoo, higala ko igsuon, ang Dios kana siya for ang kaaway na sa Ginoo mo ay mapasidunggan. So work and faith, na makita nato, and whatever you do it heartily as the Lord and not to men. So duha ra gyud ni ang mahitabo, ang possibility nga paghimuon sa tao. Kung ang atong ginahimo pagpasidungog sa atong kaugalingon, sama ra nga kung ang yawa mo ay napasidunggan na ana, higala kong mga kaigsunan, kung kini nga atong ginahimo wala mapasidunggi ang Ginoo. So mao ra gyud, duha ra gyud ang sa Ginoo ug sa side sa kaaway sa Ginoo. So we are a new creature in Christ, no? Giingon diri sa 2 Corinto 5:17, this is reflected in all the aspects of our lives, including our work. Faith cannot be left aside while working. So kinahanglan nga dunay tay pagtuo sa Ginoo, because we cannot please God without faith. The fruit of the Spirit in us will help us to do our work diligently and to treat everyone with kindness and respect. So then those around us will see something special in the way we do our daily work. This will be an opportunity to share our faith. Okay? So religion and business are not two separate things. They are one, and Bible religion is to be interwoven with all we do or say. Divine and human agencies are to combine to temporal as well as in spiritual achievements. They are to be united in all human pursuits, in mechanical and agricultural labors, in mercantile and scientific enterprises. There must be cooperation in everything, embrace in Christian activity. Okay? So medyo gamay na ni mga kaisunan ang mga litra, pero mao na siya ang responsible work, no, sa atong ginahisgutan kanina nga nagahisgot diri, whatever the line of work in which we engage, the word of God teaches us to be not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. So Ecclesiastes 9 verse 10 and Colossians 3:24. So mga kaigsuonan, mao kato ang ato nga leksyon karon, nga naghisgot kanato nga kung unsa may butang nga atong ginahimo, no? Buhaton nato ang tanan sa tibuok natong kusog with excellent, no? Kung unsa may atong kung yano lang kita, ang pinaka-excellent nato, ang pinaka-capacity nato, mao ra mangini. Kung atong dagan, kung ang dagan sa usa ka motor 120 ra gyud or 100, 125, so mao ra gina, dili man siya kadagan og 200. So buhaton nato ang pinaka-maximum nga buluhaton o pinaka-the best kana nato. O hinumduman nato ang tanang butang nga atong himuon nato
sa tibuok natong kasing-kasing, do it heartily, with all your heart, and not unto men. For the Lord and not unto men. So, nang hinaot ko nga ang atong nga leksyon naghatag ka natong inspirasyon o pahinumdom nga kung unsa may buhaton nato, himo nato ang tanan sa pagpasidungog sa Ginoo. God bless you all. This is my prayer.